Oras na para ipatikim din natin sa China ang kanilang mga ginagawa. Arestuhin din daw natin ang mga Chinese trespassers sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Mas tama, no? Tayo yung mga aresto, yun yung mas tama. Binawian lang natin at di tayo natakot may pagbanggaan sa kanila. Kaya ayun, umiiyak na yun ang China. Inulit na gusto raw ng Pilipinas magkagulo at humantong sa mas malalang sitwasyon ang problema sa West Philippine Sea. Ayan talaga diskarte nila, no? Ayan talaga diskarte nila. Baliktad nilang inilalabas sa madla o sa mundo yung ginagawa nila. Kapag ginantian sila o binangga nila tayo, nakita nyo naman, nilabas ko rin yung actual video na to, pinagbabangga, hinarang-harang tayo nitong mga China Coast Guard. Then, sa kanilang, tapos nung gumanti tayo, pumalag ang Philippine Coast Guard. Sa kanilang mga video na inilalabas at sa kanilang mga pahayag, tayo yung nagpo-provoke sa China Coast Guard na to. Kabaliktad, mga utol. Misinformation, false information ang kanilang inilalabas. Nang sa ganon ay lumabas silang mabuti. Sila ay lumabas na mabuti sa mata ng mga tao o sa mundo. Pero in the first place, sila po ay nandun sa ating teritoryo. Dapat wala sila dyan para hindi yan nangyayari. At sila po yung nagpo-provoke. Tayo nga maximum tolerance sa kanilang mga ginagawa. Kumbaga, hinahayaan lang natin sila. Siyempre, minsan hindi rin makapagpigil yung mga kapwa natin. Nakita nyo naman yung buong video nito. Nilabas ko yan. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Alamin natin. Eto na mga utol, talagang tinuloy ng China yung kanilang deklarasyon na mula June 15, okay? Na ay kanilang uhulihin na ang mga illegal trespasser sa kanilang teritoryo kuno. Bakit ko sinabing kuno? Kasi hindi naman kanila yan. Yung mga teritoryo sa West Philippine Sea. Tapos tayo, mga Pilipino, ay uhulihin dyan. Siyempre, partikular yung mga mangingisda natin, mga Pinoy. Uhulihin at ididiti na ng 60 araw. Okay, pakinggan muna natin itong sa News 5 bago tayo dumako dun sa ating featured video. Sinimulan na ipatupad ng China ang kanilang no trespassing rule sa South China Sea. Belta ng isa nating mambabatas, dapat ding arestuhin ng Pilipinas sa mga Chinong illegal na pumapasok sa West Philippine Sea. Mas okay yun, di ba? Dapat rin. Mas tama na tayo dahil tayo mas may legal na karapatan na manghuli ng trespassing at unang-una sila talaga, yung China talaga ang trespassing dahil tayo ang may sovereign rights sa mga karagatan na kanilang inaangkin o yung mga teritoryo na kanilang inaangkin, hindi mga karagatan, di ba? Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Nakaposisyon na ang mga barko ng China Coast Guard sa Wangyandao sa West Philippine Sea na kilala rin sa Baho de Masinloc o Panatag Zone. Simula kasi kahapon, ipinatupad na ang bagong utos ng China na no trespassing rule. Sa Article 257 ng nasabing utos, nakasaad na huhulihin ng China ang mga dayuhang trespasser sa kanilang teritoryo. Grabe mga utol, no? Talagang tutuloy nila. Considering the fact na hindi kanila yung pinagyayabang nilang teritoryo. Tayo yung uhulihin, isipin nyo. Tayo yung uhulihin sa ating teritoryo nitong mga lintik na to. Gaano kawawalang ya, gaano katitindi, gaano kakapal ng muka. Diba mga utol? Grabe yan. Uhulihin ang Pinoy sa teritoryo ng Pinoy. Uhulihin ang Pinoy sa loob ng teritoryo na nasasakupan ng Pilipinas o yung may legal rights ay ang Pilipinas according sa international law. Ganong katindi. At ikukulong ng hanggang 60 araw ng walang paglilitis. Kinundi na ito ng ilang mambabatas. Ayon kay Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, oras na para ipatikim din natin sa China ang kanilang mga ginagawa. Arestuhin din daw natin ang mga Chinese trespassers sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Mas tama, no? Tayo yung mga aresto, yun yung mas tama. Diba ginagawa yan ng South Korea, ginagawa yan. Mas tama na tayo yung mga aresto sa mga Chinese, sa mga Chinese vessels na pumapasok sa ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Oo nga, tama yung sinabi nito. Second the motion, sinasabi nito ni Representative
Robert Barbers. So dumako na tayo sa ating featured video, no? Ayan, no? Mula to kay Melv's Castle, no? AFP chief pinagbantaan na arestuhin ang mga Chinese. Kung uhulihin Pilipino, persahang aarestuhin ng China. Palagay ko mas tama 'yon. Na tayo yung mga aresto dahil tayo naman na may illegal na karapatan dyan, 'di ba mga utol? Ano kaya, 'di ba? Yung iniisip ko, ano kaya mangyayari kung sakaling mang-aresto tong mga Chinese na to, na mga Pinoy dyan sa ating ating katubigan? Walang palag ang China noong nakaraan. Walang takot kasing nakipagbanggaan ang Philippine Coast Guard versus China Coast Guard. Isang linggo na ang nakakalipas noong nangyari yan. Tapos ngayong araw lang naglabas ang China ng sarili nitong video. Ang tagal na paniguradong ipapakita dito yung mga kabaitan ng mga Chinese. At sa videong inilabas, inakusahan ang Pilipinas na tayo ang nagsisimula para magkagulo. Hindi pinakita dito na pinagbabangga tayo ng China. Edited na at may cut na ang video nila. Pero sa video noon ng Philippine Coast Guard, China ang unang bumangga. Binawian lang natin at di tayo natakot may pagbanggaan sa kanila. Kaya ayun, umiiyak na yun ang China. Inulit na gusto raw ng Pilipinas magkagulo at humantong sa mas malalang sitwasyon ang problema sa West Philippine Sea. Ayan talaga diskarte nila, no? Ayan talaga diskarte nila. Baliktad nilang inilalabas sa madla o sa mundo yung ginagawa nila. Kapag ginantian sila o binangga nila tayo, nakita nyo naman, nilabas ko rin yung actual video na to, pinagbabangga, hinarang-harang tayo nitong mga China Coast Guard. Then, sa kanilang, tapos nung gumanti tayo, pumalag ang Philippine Coast Guard. Sa kanilang mga video na inilalabas at sa kanilang mga pahayag, tayo yung nagpo-provoke sa China Coast Guard na to. Kabaliktad, mga utol. Misinformation, false information ang kanilang inilalabas. Nang sa ganun ay lumabas silang mabuti. Sila ay lumabas na mabuti sa mata ng mga tao o sa mundo. Pero in the first place, sila po ay nandun sa ating teritoryo. Dapat wala sila dyan para hindi yan nangyayari. At sila po yung nagpo-provoke. Tayo nga maximum tolerance sa kanilang mga ginagawa. Kumbaga hinahayaan lang natin sila. Siyempre minsan hindi rin makapagpigil yung mga kapwa natin. Nakita nyo naman yung buong video nito, nilabas ko yan. Okay, kung hindi nyo pa nakikita, ilalagay ko sa description yung video na pangyayaring ito kung saan hinarang ang Philippine Coast Guard ay hinarang ng China Coast Guard at binangga-bangga pa. Okay mga utol? So, kabaliktaran palagi ang kanilang pinapalabas kasi nasa isip nitong mga Chinese na to, kanila yung mga teritoryo na yan na hindi naman. Okay? Kung international law pag-uusapan, tayo ang may legal na karapatan. Kahit pati sa mga historical evidences, meron tayo na dapat ay hindi sila nandyan dahil napakalayo niyan lugar na yan na kanilang inaagaw, napakalayo niyan sa mainland China at napakalapit po niyan sa pangpang o sa shore ng Pilipinas. Doon pa lang, dapat tapos na ang usapan. Ngaya lang, iba kasing pag-iisip nitong mga to. Ang sabi ng China ay kanila, di ba yung 9-dash line, 10-dash line nila? Kanila yung halos kabuuan ng South China Sea. O, pa-comment yung opinion. Tuloy na muna natin. Pero, di ba? Kahit anong gawin nila, wala na dapat Pinoy na naniniwala sa kanila. Okay? Malalakas na ang loob natin. Kahit nga ang mga mangingisdang Pinoy papalaot pa rin daw sa kabila ng bantang pang-aaresto ng China. Ganyan katitikas ang mga Pilipino. Epektibo na kasi kahapon June 15 ang batas na ipapatupad ng China Coast Guard. May halo man na pagkabahala, pero papaano na ang kanilang hanap buhay kung matatakot sila sa China? Tuloy ang pangingisda, tuloy ang pakikipagmatigasan sa mga Chinese. Sa amin po ay hindi po kami natatakot dahil madalas naman na po na kami ay natatakot sa mga pagpapalaot pa lang po namin. Ay totoong nanganganib na yung aming buhay at buhay na po yung aming ginagawa. So ano man po yung mga pambubuling ginagawa nila dyan, ay hindi po kami napatitinag sapagkat yan lamang yung aming tanging yaman at alam namin na nasa loob yan ng ating exclusive economic zone at handa kaming mamatay o sa mabuhay alang-alang sa kapakanan ng aming mga pamilya para mabuhay lamang po yung aming mga pamilya sa bagay na yan. Imagine nyo mga utol, diba? Hanap buhay yan.
Yan ang pinagkukunan ng para may makain yung mga kababayan natin, mga mangingisda, para mabuhay ang kanilang pamilya. And ang siste nito, hindi naman sila dumadayo para mag-illegal fishing. Yan pong pinangingisdaan nila ay teritoryo po ng Pilipinas. Mga Pinoy sila, natural. Tayo ang makikinabang niyan, yung mga kababayan natin, mga Pinoy, kung anong likas yaman meron ino-offer yang karagatan na yan na sakop ng Pilipinas, dapat tayo ang nakikinabang. Yun po yung talagang batas na nakalagay sa international law kapag sovereign rights ang pinag-uusapan. So tayo po ang may karapatan na kumuha kung anong merong makukuha dyan. Kung meron mang karapatan ng China, yun maglakbay lamang dyan. Dumaan. Yan ang pagkakaintindi ko ha, mga utol. Okay? So ang may legal na karapatan ay mga Pinoy. Tapos uhulihin, no choice yung mga kababayan natin, di ba? Alangan naman tumigil sila sa kanilang hanap buhay, di walang kinain ng kanilang pamilya. Dahil sa mga lintik na ito, sa mga Chinese na ito. Uhulihin sa teritoryo natin, di ba? Grabe yan. Pero sabi nga ng gobyerno, hindi dapat matakot ang mga Pinoy dahil ilalaban nila ito. Ngayon, ang tanong, ano kaya kapag may tinuluyan na isang mangingisdang Pinoy o ilan man may hinuli etong China Coast Guard at diniti na? Ano kaya ang mangyayari? Ano kaya magiging hakbang ng ating pamahalaan? Pero dito pa lang nakaka-bad trip na yan, di ba mga utol? Paki-comment yung opinion, tuloy na muna natin. Kahit ang mangingisda gusto ng palagan ang China, di kailan raw susundin ng mga Pilipino ang walang kwentang batas ng mga Chinese. Hindi naman na po kami nakatitinag dahil sa kung ano po yung batas natin, ay siya lang po yung pwede naming sundin at wala namang dapat na sundin sa mga batas na ipinaiiral ng mga kaibayo nating bansa dahil hindi naman po tayo, wala naman po tayo sa kanilang bansa. Ayon naman kay Coast Guard Commodore J. Tariela, walang dapat ikabahala. Alerto raw ang Philippine Coast Guard pati ang militar sa pagbabantang yan. Kung aarestuhin tayo, edi magka-arestuhan na. Aarestuhin rin namin ang lahat ng Chinese Maritime Militia sa West Philippine Sea. Ubusin na yan. They are not trespassers. Kung meron mang trespasser dito na hindi sumusunod sa international law and keeps on violating the United Nations Convention of the Law of the Sea, that's only the Chinese Coast Guard and that's only the Chinese Maritime Militia. Yun ang punto. Yun talaga totoo. Kung may trespassers dito sa West Philippine Sea, mga Chinese yun. Yung mga China na nandun. Yung mga Chinese. Okay? So dapat sila yung inaaresto. Yung talaga dapat, 'di ba mga utol? Pero 'di ba? Ang lumalabas tayo pa yung aarestuhin. Grabe yan, yun nga iniisip ko paano nga kapag 'di ba? Na may inaresto silang Pinoy. Total hindi natin sila maitaboy 'di ba? Di arestuhin na lang rin sila. Mas tama 'yun. Anong masasabi nyo dyan? Ang tanong, pag inaresto ba Pinoy, anong mangyayari? Pero alam ko, ito inilalapit na ng Pilipinas sa UN. And again, mga utol, sa United Nations, again, ang path na pinupuntahan o pinatutunguhan o yung desisyon o tugon ng ating pamahalaan tungkol dito sa deklarasyon ng China na panghuli, dun pa rin sa daan ng diplomasya. Okay? So hinahain po ng Pilipinas sa United Nations etong issue na ito. Kasi mas malala na to kaysa sa mga nauna. Kasi manghuhuli na sila Ang lupit, di ba? Gumawa sila ng batas sa hindi nila teritoryo. Nagdeklara sila ng batas. Etong China. Huhulihin. Isipin mo huhulihin ka na ikaw yung may legal na karapatan. Sa teritoryo mo, ikaw yung huhulihin. Kung hindi ba naman mga eng-eng tong mga Chinese na to. Di ba mga utol? Tuloy na natin. Sila lamang ang walang karapatan para pumunta rito. Kahit ang pinakamataas na opisyal ng militar, General Romeo Bronner, nangakong walang dapat ikatakot. Ito rin siguro ang dahilan bakit walang ipapadalang barkong pandigma sa RIMPAC 2024. Dahil lahat ng Philippine Navy warship nakamonitor sa China. Diyan po ang inyong Armed Forces of the Philippines, ang ating Philippine Navy, pati na rin po ang Philippine Coast Guard. So marami po tayong mga pinag-uusapan ngayon na mga hakbangin na nagagawin in order for us to protect our fishermen. Ayan ang mga utol Malinaw
may mga hakbang, maraming hakbang para maprotektahan yung mga mangingisda natin. 'Di ba? Sana wag humantong sa hindi magandang pangyayari itong plano na to na China kasi pwede itong humantong sa sa bakbakan. Dahil nandiyan ang Armed Forces, ang Philippine Navy na hindi naman rin papayag. Ngayon, pag nangyayari yun, ano kaya ang magiging kasunod? So tayo umiiwas sa gera hanggat maaari. Pero paano pag sa puntong hindi na pwede o hindi na kayang umiwas? Pa-comment din yung opinion. Maraming salamat. Maraming salamat, Melvs Castle. Maraming salamat sa inyo. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless. At saludo po ako sa inyong lahat. At may sasabihin lang ako, paki-follow yung Facebook natin, alamin natin, and tututukan natin to. Pati yung paglapit kung anong ihinihain natin sa UN, mga utol. To, alam niyo naman Hindi natin titigilan to, mga to. Ilalabas natin ang katotohanan at tandaan nyo, palagi tayong sa panig ng tama, ha, mga utol? Ayun, hanggang doon lang. Salamat po sa panonood.